Okay, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At ngayon po sa ating pagpapatuloy, sa ating pag-aaral ay pakibuksan po ulit ang ating mga Biblia sa Ephesians. Ephesians chapter 4, verses 11 and 12. So Ephesians chapter 4, verses 11 and 12. So sabi po, verse 11, and he gives some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastor and teachers, for the equipping of the saints, for the work of service to the building of the body of Christ. Niya po Diyos mong bendisyon iti sa una. So, sa ating pagpapatuloy ay dito natin makikita yung mga gifted men. So, makikita po natin na dito ay nagbigay ang Diyos ng mga tao sa iglesia. Although, sa iba, sabi nila na ang Ephesians chapter 4 verse 11, regarding sa mga apostles, sa mga propeta, sa mga evangelists, sa mga shepherds at teachers, ay kaparehas din sa 1 Corinthians at saka sa Romans chapter 12 about the spiritual gifts. Pero dito, ay hindi lang po spiritual gifts ang pinag-uusapan dito, kundi mga tao. So, ang bigay ng Diyos po sa iglesia ay mga tao. Mga tao, mga apostles, mga propeta, mga evangelists, at saka mga pastor, teacher. So, kung titingnan po natin, sabi po dito sa verse 11, and he give. Ang Diyos po ang nagbigay. So, kung titingnan natin, kung babalikan natin ang ating pinag-aralan sa verse 7, sabi po sa verse 7, but to each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift. So, lahat po ng katawan ni Kristo, bahagi ng katawan ni Kristo ay may nabigay na kaloob. May nabigay po na kaloob, bawat isa sa atin. That is according to the measure of Christ's gift. So lahat po tayo may biyaya or may regalo ng Diyos. Nung kabataan natin, sinasabi doon na talent discovery. May talent kayo, sabi doon. Di ba? Sa mga young people noon, kaya may talent discovery, meron yung nag-aawitan, meron yung mga nagdadrama, meron yung mga, ewan. Basta, you discover your talent. Pero kung titignan natin, ang usapan dito, sa verse 7, sinasabi doon, lahat po tayo may spiritual gift na bigay ng Panginoon. So, wala pong, sabi natin doon, wala pong isang Kristiyano na non-gifted. Lahat po tayo may spiritual gift. Pero, dito, sa verse 12, ang usapan na dito ay ang bigay na ng Diyos dito ay mga tao sa loob ng iglesia. So lahat po tayo may spiritual gifts, ayon sa verse 7, pero sa verse 11, sabi dito sa loob ng iglesia ay nagbigay ng Diyos ng apat na grupo ng mga tao o kalalakihan. So, kung titignan po natin dito, gifted men. Hindi po gifted men and women. Ang usapan po dito, gifted men. Kasi kung titingnan po natin to sa pagkasulat niya, lahat po ng mga ito ay nasa gender na masculine. Wala pong neuter. Kaya dito, gifted man. So yung mga apostles, yung mga propeta, yung mga evangelists, yung mga shepherd teachers or mga pastor teachers ay kalalakihan po ang bigay ng Diyos sa loob ng iglesia. So, nakikita po natin yung word na give dito ay parehas din sa mga nagamit sa nakaraan na give, yung idoken, na ibig sabihin na yung pagbibigay ng Diyos ay nakabase po sa kanyang kalooban at sa kanyang kagustuhan. Hindi po nagmakawa ang iglesia na ibigay ang Diyos ang mga tao na ito. Hindi. Sa kalooban ng Diyos ay binigay niya ang apat na grupo ng kalalakihan na mga ito. So, tignan po ninyo mga kalalakihan, baka meron kayo dito.
So, ang kanyang bigay dito ay mga apostles, mga propeta, at mga pastor, teachers. So, kung titignan po natin, ang apat na ito na grupo ng kalalakihan ay lahat po ay nakarelate sila sa salita ng Diyos. So yung mga apostles at mga propeta, anong ginawa na ito ng mga apostles at mga propeta sa iglesia? So kung titingnan natin, babalik tayo sa ating pinag-aralan, sa Ephesians chapter 3 verse 8 and 10, sabi po dun na ang salita ng Diyos ay nabigay sa mga apostles at mga propeta. So itong mga apostles at mga propeta, sila yung tumanggap ng salita ng Diyos at sila yung mga sumulat. And then, makita din natin na yung pundasyon ng iglesia, sabi sa Ephesians 2:20, ay having been built on the foundations of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the cornerstone. So makita po natin yung kahalagahan ng apostles at saka mga propeta. And then, nakita po natin na yung apostle at mga propeta ay natapos po ang kanilang trabaho nang makumpleto ang salita ng Diyos sa pamamagitan ni Apostle John. So yung mga propeta at mga apostles, natapos na ang kanilang mga gawain kasi wala nang matatanggap na salita ng Diyos na additional, na kung ano man yung nakasulat dito, wala na pong additional, wala na pong karagdagan. Kaya hindi na po natin kailangan ang mga apostles at saka mga propeta. Pero bagamat yung iba, sabi nila may apostles pa din, may mga propeta, pero kung titingnan natin ano ba yung trabaho ng mga apostles at mga propeta, ay sila yung tumanggap ng salita ng Diyos at sumulat sa salita ng Diyos at sila yung pundasyon ng iglesia. Pero natatag na ang iglesia, kaya nasulat ng salita ng Diyos, nabigyan na ng Diyos ang lahat ng kanyang sasabihin sa atin, kaya huwag kayong masyadong mag-expect na kakausapin kayo ng Panginoon ng verbal. Kasi siguro, baka magsalita ng Diyos, nabasa mo na ba ang aking salita? Kaya, kung gusto nyo kausapin ng Panginoon, meron na po yung salita ng Diyos. Dito po nangungusap ang Panginoon sa atin ngayon. So anyway, yung sumunod doon, yung mga evangelist at saka mga pastor teachers. So yung evangelist at saka pastor teachers, sila naman po yung mga nagbabahagi ng salita ng Diyos at the same time, gumagawa ng personal application sa buhay ng bawat isang mananampalataya. So they preach the word of God and then they make personal application sa buhay natin. Sila po yung nag-uudyok sa atin para maging, will become obedient sa salita ng Diyos. Bagamat di naman po nila dinidikta sa atin na kailangan maging obedient ka sa salita ng Diyos. Hindi naman po. Bagamat meron yung mga ibang mga pastors na ganon, na talagang kailangan makita nila na lahat po tayo ay susunod sa salita ng Diyos. Pero they proclaim the word of God, they exhort, they comfort. Yan po yung trabaho ng mga pastor teachers. So kung titignan natin, the first three gifted men it was preceded with definite article. Kaya the apostles, the prophets, the evangelist. Pero sa sumunod, sa pastor teacher, the pastor and teachers. Iisa pong definite article yun, kaya sabi ng mga theologians, yung pastor teacher ay iisang tao yun. You can never become a pastor
kung di mo daw alam ng magturo. Kaya, ang pastor, kailangan alam niya pong magturo. Hindi ko alam kung alam kong magturo. But anyway, the pastor, teacher. At sabi ko kanina, ito po ay nasa plural form, kaya hindi po iisa. Sabi ko kanina, kaya grupo ng mga kalalakihan na bigay ng Diyos. At saka lahat po sila ay nasa masculine gender. Kaya wala pong babae sa mga binigay ng Diyos na ito sa loob ng iglesia. Bagamat meron yung mga pastora, pero wala namang pong pastora sa salita ng Diyos. Pastor lang po ang meron. But anyway, let him be accountable to God kung ano man yung persuasion nila. So titingnan natin, isa-isayin natin kung ano itong mga bigay ng Diyos na ito sa iglesia. Una, sabi po, the apostles. Apostles, one sent forth by another. Siya yung pinadala, siya yung mensahero ng isang walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, kung titignan natin, itong mga apostles, it primarily, pangunahin na it refers sa mga 13 men. 13 men, ha? Ito yung mga personally chosen, personally called, and personally commissioned by the Lord Jesus Christ. Sinong makaalala sa inyo yung mga 12 na apostles? Napalitan si Judas. Judas Iscariote, pinalitan ni Matthias. Matthias ba di? Okay, siguro. Matthias. And then, si Apostle Paul, yung pang 13, although sabi niya, he is the least of the apostles. But anyway, yung the apostles, it primarily refers sa mga 13 na tao na ito. However, kung titignan natin sa salita ng Diyos, meron naman yung mga kalalakihan noon na tinawag na apostles. So, sabi ng iba, meron yung capital A na apostle, yung mga 13, at saka meron yung small a na apostles, na kagaya ni na Silas, ni na Timothy, na kung saan sila tinawag din ng mga apostles. So, sabi nga itong mga apostles na ito ay sila yung mga tumanggap ng salita ng Diyos. At sila yung mga sumulat. So they help establish the early church. At sa kanilang mga pagtuturo, ay yung kanilang mga pagtuturo ay kasama nila palagi ang mga signs and wonders. Kaya kung saan man sila mapunta, meron yung mga miracles na nangyayari. So sa mga nagki-claim ng sila ay apostles at wala silang wala silang miracles, medyo magtanong kayo, apostle ba talaga ang mga ito? So sila yung mga apostles. So they help establish the early church. Pangalawa, na makita natin dito, ito yung mga propeta. Propeta, dalawang ibig sabihin ng propeta kasi. Someone who spoke beforehand and someone who speak forth. Spoke beforehand, sila yung nagsasabi ng kung ano yung mangyayari sa hinaharap. At spoke forth, ibig sabihin kung ano yung tinanggap nilang mensahe sa Diyos, ayun yung sasabihin nila. Sila yung mga walang takot na magsalita at magsabi ng katotohanan. So anyway, sa New Testament, kadalasan nagamit ang propeta sa mga foretellers. Foretellers, ibig sabihin, sila yung mga tumatanggap ng mensahe sa Diyos at sinasabi sa loob ng iglesia. Bagamat meron yung time na gaya ni Agabus, maalala niyo si Agabus? Ano ginawa ni Agabus? Nung pumunta siya ng Antioch, sabi niya, magkakaroon ng famine. And then after that,
Moving forward, ano yung pangalawang eksena kay Agabus? Di ba siya yung nagsabi na kinuha niya yung, ano yun, balabal? Ewan ko kung ano yung kinuha niya kay Pablo. At ginapos niya yung kanyang sariling paa at kamay. At sabi niya, ay mangyayari sa may-ari ng damit na ito ang ganito. So, yun. Meron yung four tillers. Nasasabihin nila yung mangyayari sa hinaharap. Pero, kadalasan sa mga ito ay they are four tillers. Na kung saan sabi sa Acts 15:32 na itong mga ito ay nakatanggap sila ng salita ng Diyos for edification, for strengthening of the church, and for doctrinal purposes. So yun yung primary meaning ng mga propeta. At sabi nila, ewan ko, kung sa ibang theologian kasi, they classify Jude as a prophet. I don't know kung tama yun. Or as an apostle. Kasi sumulat daw siya ng salita ng Diyos. At saka kung titignan natin yung kanyang mga warnings, ay warnings na mangyayari sa hinaharap yung iba. So sabi nila, si Jude, yung pinag-aaralan natin na libro, ay isa daw na propeta. But anyway, prophets, they are prophets. They foretell and they foretell the truth. At kung titignan natin, lahat ng kanilang sinasabi ay pinakinggan muna nila sa Diyos. Wala pong haka-haka at kuro-kuro na nanggaling sa Japan. Lahat po ang sinasabi nila ay pawang mga katotohanan. No second guessing. Nagaya ng mga propeta ngayon, sabi nila ay sa October 30, 1990, ay babalik na si Kristo. Sa year 2000, December 31, magkakaroon ng Y2K. Yung mga bulaang propeta ang mga yun. Hindi po sila talagang propeta. So, apostles, the prophets. Pangatlo, the evangelist. Sino ba itong mga evangelist? Yung mga theologian ay nagkakaroon sila ng diskusyon patungkol kung sino ba talaga ang mga evangelist. Bagamat sa salita ng Diyos may dalawang tao na personally na tinawag nila na evangelist. Alam niyo kung sino sila? Maalala niyo kung sino yung isa? Kahit isa lang. Sino? Si Philip the Evangelist. Kaya si Philip, saan si Philip? Maging evangelist. So yun si Philip the Evangelist sa Acts chapter 21. Anong ginawa ni Philip? Sa Acts chapter 8, verse 5 to 40, na kung saan, pumunta siya ng Samaria at nagbahagi ng salita ng Diyos at saka sa Ethiopian eunuch. So si Philip yun. At yung pangalawa na evangelist na nasulat sa salita ng Diyos ay walang iba kundi si Timothy. Si Timothy sa 2 Timothy chapter 4 verse 5 na kung saan sabi doon na do the work of an evangelist. So ito lang dalawang ito yung natawag na evangelist sa salita ng Diyos. Yung mga apostles at mga propeta, dami po nila. However, kung titignan po natin, ano ba kasi ang ibig sabihin ng evangelist? Evangelistas. The evangelistas. Or messenger or proclaimer of good tidings. Mensahero sila ng magandang balita. So, by definition, ay makikita po natin yung kung ano talaga yung trabaho ng evangelist. Kasi, talagang hindi mo talaga ma-pinpoint kung anong trabaho ng evangelist eh. Except by the example of Philip and
Timothy at saka yung definition ng evangelist. Kaya tingnan nyo kung, kasi nga, namulat tayo ng evangelist ay sila yung mga tao na pumupunta sa pinaka uttermost part of the world na hindi pa nababahagi na ng salita ng Diyos at sila yung unang magbabahagi ng salita ng Diyos. Yun po yung alam natin na evangelist. Pero, kung titignan natin kay Timothy, ano yung sabi ni Pablo sa kanya? Do the work of an evangelist. Going back sa 2 Timothy chapter 4, anong sabi doon? Preach the word in season or out of season. Hindi po sa Pangasinan yun, ha? Reproving, rebuking, exhorting against the backdrop of itching ears. So makikita po natin na hindi lang po yung mga evangelist ay pupunta sa pinakamalayong lugar na hindi nadatnan ng ebanghelyo at magbahagi sila, hindi. Pati mismo sa loob ng kanyang lugar, kung saan siya man, sabi dito, continually preach the gospel. In season or out of season, sabi po, reprobe, rebuke, exhort. Kahit pa yung mga nakikinig sa iyo ay ayaw nila yung kanyang pinagsasabi. Kasi mahirap kasi magsabi ng katotohanan. Yun po yung pinakamasakit sa tainga. Di po ba? Mas lalo na kung ang pinag-uusapan ay yung gawa natin, talagang masakit po sa ating tainga yun. But anyway, so yun po yung trabaho ng mga evangelist. So, evangelist ay hindi lang po, sabi ko kanina, pupunta sa malayong lugar, they could be even within the church na nagsasabi kung ano yung mali, nagsasabi kung ano yung katotohanan para tayo po ay matuto. Panghuli na makita po natin dito ay the pastor teacher. At sabi nga kanina, yung grammatical construction sa Greek sentence ay sinasabi na ang pastor teachers, ang dalawang gifts na ito, pastor and teachers, ay para lamang sa isang tao. Pastor teachers. Pero kung titignan natin, ano ba ang ibig sabihin ng pastor? Someone who tends or care for the sheep. Siya yung nag-aalaga ng mga tupa. Under the chief shepherd or the great shepherd. Hindi po niya pag-aari yung mga tupa. Nag-aalaga po lamang siya. So a pastor cares. A pastor feed, a pastor oversight, a pastor protect, a pastor lead the flocks. At yung flock po na yon ay pag-aari ng great shepherd. So walang pastor na pwedeng sabihin na tao ko kayo, membro ko yan, sa akin yan. Wala po. Kasi even the shepherd or the pastor himself is a sheep among the sheep. Ang mga pastor ay tupa pa rin ang mga yan. Hindi po sila naiiba. Hindi po sila 2-star tupa. Sa general, mayroong 2-star, mayroong 4-star. Pero yung mga pastor, walang 2-star at saka walang 4-star na pastor. We are standing on the same ground. The grace of God. Bagamat, kung titignan natin, ang mga pastors ay bigay ng Diyos sa iglesia. With a specific purpose. At yun po ay para pakainin kayo, para bantayan kayo, at para ituro yung salita ng Diyos sa inyo. Yan po yung mga trabaho ng mga pastor. We are not here as lords. Yan po yung sabi ni Peter, di ba? Do not be lords over the flock of God. Hindi po kayo yung Diyos, bagamat mga ibang pastor, mga Diyos na sila. Hindi po. Pastor, teacher. So alam po natin, yung teacher, didasko, ibig sabihin,
someone who communicate the Word of God. Ito po yung nagtuturo ng salita ng Diyos. So, ang titignan po natin, yung pastor, nag-aalaga siya, yung teacher, nagtuturo ng salita ng Diyos. So, titignan po natin, ang 4 na gifts na ito, or 5 gifts, lahat po sa salita ng Diyos. Di po ba? Yung mga apostles at saka mga prophets, tinanggap nila yung salita ng Diyos, sinulat nila. Si evangelist at saka si pastor teachers, anong ginagawa nila? Ginagamit nila yung salita ng Diyos para magturo. So kung titignan po natin, yung tinuturo ay hindi po yung buhay ng pastor. You can go to other seminar, kung ganun, para matuto kayo sa buhay ng ibang tao. Pero sa pulpito, ang tinuturo po yung salita ng Diyos. Pero bagamat nakakalungkot, kasi nga, may isa akong, nung kabataan namin, may isang revival meeting na kung saan dumalo ako. Bumasa lang yung revivalist ng isang verse. Pagkatapos nun, yung 2 oras na mensahe, kwento ang nangyari. Lahat po yung 2 hours na yun, kwento. Pero nakakaaliw makinig ng mga kwento. Pero nung namumulat na ako sa salita ng Diyos, sabi ko, saan kaya niya tinuro yung salita ng Diyos doon sa kanyang mga kwento? So, sa kwento ng kanyang buhay, sa kwento na nabasa niya sa mga libro, lahat, ano na yung mga kwento. Pero, with regard sa exegesis ng salita ng Diyos, ay wala pong narinig. Pero, yung mga taong nakinig, gaya ko rin noon, parang motivated ka talaga. Mas lalo na, yung isang kwento doon na maalala ko ay yung train. Alam niyo yung kwento ng train? Si I Know I Can. Ay, kaya mo yan? O, di ba? So, parang ganon. I was motivated, but then, kalaunan nawala rin. Kasi, only the Word of God transform. Mga kwento ng ibang tao, it may motivate you, pero the Word of God, salita lang po ng Diyos ang magbabago sa ating kaloob-looban. So the pastor, teacher. So kung titignan natin ano ba ang trabaho ng pastor, teacher, siya po yung shepherd, instructor. Na kung saan, he lovingly cares and instruct the flock of God through the Word. Kaya kung maghanap kayo ng ibang pastor, tignan po ninyo na yung pastor na yon, ang tinuturo niya ay galing sa salita ng Diyos. And then, sabi po sa verse 12, for the equipping of the saints, for the work of service to the building up of the body of Christ. So ano po yung purpose ng Diyos kung bakit siya nagbigay ng 4 gifted men sa loob ng iglesia? Sabi po, for the equipping. Equipping. Ano bang ibig sabihin ng equip? Sa King James New, for the perfection. Perfection ba yung nagamit sa King James? So, equipping. Equipping, galing po siya sa word na katartedzo, na yung kata, intensifier, yung arteso, sabi doon, complete thoroughly. Na kung saan gumamit ka ng talagang yung adjustment, na talagang nag-adjust ka, fit na fit yung adjustment mo, gumawa ka ng mga repair, gumawa ka ng mga restoration para yung bagay na yon, yung gamit na yon ay kagamit-gamit siya. It adequately function as it is. So, yun po yung word na equip.
So kung babalik po natin sa verse 7, lahat po tayo ay nabigyan ng biyaya kaloob ng Diyos to serve. At ang gawain ng mga ito, yung mga apat na gifts na ito, makita po natin yung apostles at propeta, they laid out the foundation. Po ba? Binigyan na nila yung, through them, nabigay sa atin yung salita ng Diyos. And now, itong mga evangelist at saka pastor teachers, sila na yung gagamit ng salita ng Diyos para ihanda po tayo to prepare us thoroughly para sa paggawa para sa Panginoon. So yung mga pastors, we are not here para turuan kayo kung paano kayo magkaroon ng maraming pera. Hindi po kami andito para turuan kayo na magkaroon ng healthy bodies. Hindi po kami andito para turuan kayo na maging best teacher. Hindi po. Andito po kami para ituro yung salita ng Diyos, ihanda kayo para sa gawain ng Panginoon. Para yung spiritual gifts na nabigay sa inyo ay magamit nyo according to that measure na bigay ng Panginoon sa inyo. Yan po yung purpose namin. Kaya tinuturo namin yung salita ng Diyos. Para kayo ay you will be equipped, ready para sa gawain ng Panginoon. Hindi po sa gawain ni pastor, ha? Para sa gawain ng Panginoon. So sabi dito, for the equipping of the saints. So makita po natin, saints dito, nasa plural form siya. Ibig sabihin, lahat po ng mga Kristiyano. In even as pastors, we do sometimes walk. Dadaan po din kami sa mga equipping na ganito. Hindi po basta-basta na sabi mo, pastor na yan, magaling na yan. Hindi po. May pinagdadaanan din, may dadaanan din yan na mga pagsasanay to equip or para ihanda siya na maging isang pastor. Bagamat yung pagtawag ng Diyos sa kanya ay pastor, pero dadaan pa rin yan siya sa mga training, sa mga exercises. So, all the saints, wala pong exempted sa atin. At dito po natin makita na ang mga pastor teachers at saka itong mga evangelist, ang gagamitin nila na magsanay po sa atin, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kung titignan po natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, anong sabi po doon? Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, sabi po, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate. Ito po yung katartidso din or archos. Equip for every good work. So, anong gagamitin ni pastor? Salita ng Diyos. Kaya wag po kayong ngayon nga maumuma nga agdangag iti sasaw niya po Diyos. Tada ito'y iti mang isagana kada tayo nagtrabaho para kinyana mutlaan. So, sabi dito, for the equipping of the saints for the work of service. So magkita po natin the work of service or toil of ministry. Yung work kasi dito talagang pagpapawisan ka, paghihirapan mo to, at saka sabi po yung word na service o kaya ministry is siya yung word na diakonias. Ibig sabihin voluntary service. So, kung titingnan po natin, yung work of ministry, pinapakita dito na ang gawain sa loob ng iglesia ang gumagawa po ay hindi yung pulpito, kundi yung mga tao sa pews, sa mga upuan.
At saka kung titignan natin, work of ministry, sabi ko kanina, is voluntary. Hindi po siya naghihingi ng kabayaran. Kaya pag naituro sa atin yung salita ng Diyos, nakita po natin kung ano yung spiritual gift po natin, doon po tayo lalabas. O ito yung spiritual gift ko, ito yung gagawin ko. So work of ministry, ibig sabihin, we labor and we serve one another applying the word of God. Kaya as we mature in the word of God, ay doon po natin talagang lalabas yung voluntarism na paggawa sa loob ng iglesia. Pero parang minsan, iba yung nangyayari sa atin. Habang tumatagal, imbes na mag-mature sa salita ng Diyos, nagmamature nga, marami na tayong kaalaman sa salita ng Diyos, pero in application, doon na tayo nawawala. Pero sa salita ng Diyos, sabi dito, na habang tumatanda po tayo sa salita ng Diyos, habang na marami po tayong nalalaman sa salita ng Diyos, lumalago po tayo, doon po lalabas yung voluntary application sana. Kasi yun yun yung work for ministry. So ministry, yung word na diakonia, it is a spirit-birthed, personal, voluntary persuasion. Ay ito po yung pinanganak ng banal na espiritu sa ating puso. At ito po ay voluntary na gagawa tayo. Hindi po na natin kailangan na si pastor ay mag-utos. Kaya ako, minsan hindi na ako nagsasabi. Hindi na ako nagsasabi minsan Kasi alam ko na, tayo matatanda na. Although meron yung time na sabi doon to rebuke, to reproof, nagpalagip mamingsan. Yan po kasi minsan, pag parang paulit-ulit na sinasabi mo, hindi na po voluntarism yun. Kamaya sasabihin nila, kababayin ka ni pastor, sumaan nakaranigan. Ang nais ko po sa atin, ay kung gagawa po tayo na bukas po ang ating looban. It is grace service. The work of ministry. So I am only here to teach you, ituro sa inyo yung salita ng Diyos, at ang Diyos na mismo ang siyang magpaalala sa inyo kung ano yung kailangan niyong magawin. Kasi siya rin yung nagbigay ng gifts, hindi po ako. Siya yung nagbigay ng gifts sa inyo, at yung kakayahan na gawin yung mga spiritual gifts na yan, ay hindi po nanggagaling sa akin, nanggagaling sa Kanya yan. Kaya, the work of the ministry, so, we equip you, itinuturo namin ang salita ng Diyos sa inyo, ihahanda namin kayo para sa gawain ng ministeryo. And then, sabi po, to the building of the body of Christ. So, we equip you, we prepare you, yan na namin kayo, ituro namin yung salita ng Diyos para makagawa kayo. At sa paggawa po natin na ito, yung katawan po ni Kristo, sabi po, for the building up of the body of Christ. Yung word na building up is galing siya sa oikodome, na parang sinasabi ng pagpapatayo ng bahay. Yun yung po yung literal na meaning. Pero figuratively, yung word na oidokome, kadalasan nagamit ito sa New Testament, na kung saan sinasabi, spiritual edification or spiritual strengthening. So makita po natin na yung primary purpose ng Diyos, kung bakit binigay na yung 4 na grupo ng kalalakihan na ito as gift to the church,
is to build us up spiritually. Unang-una, gusto po niya na lumago po tayo spiritual. For the building up. We need to grow spiritually. Kaya kung titingnan po natin dito, hindi po niya sinabi na lalago kayo in numbers. Although, kasama dun sa building up. Pero in the building up, yung primary na tinutumbok po dito ay yung spiritual growth and maturity ng bawat isang mananampalataya. Kaya nga sabi ni Pablo sa mga taga-Efeso, sa mga elders, sabi niya sa Acts 20 verse 32, sabi niya po, "And now I commend you to God into the word of His grace, which is able to build you up and to give you inheritance among all those who are sanctified." So kung titignan po natin, kanino sinabi ni Pablo ito yung mga elders ng Ephesian Church. Sabi niya, "I commend you to God and to His word." Na ito yung magpapalago sa inyo. Anong usapan na pagpapalago yun? Pagpapalago spiritually. So makita po natin that the primary purpose, kung bakit binigay ng Diyos ang mga tao na ito, yung mga apostles, yung mga prophets, yung evangelists, the pastor, teachers, ay para bawat isa po sa atin ay lumago. We will grow spiritually and mature spiritually. At kung yun po yung mangyayari, yung mga gawain sa loob ng iglesia at sa labas ng iglesia ay parang ang tawag dun, hindi na po sa pilitan. Talagang voluntary na po siya. Kasi alam po natin na gumagawa po tayo, hindi po para sa atin, but gumagawa po tayo radiating the glory of God. Father, we thank you na sa inyong masalita ay sinabi nyo na binigyan nyo po yung 4 na grupo ng mga kalalakihan, yung mga apostles, yung mga propeta, yung mga evangelists, at saka yung mga pastor teachers, para po ihanda po kami sa gawain ng ministeryo at saka sa paglago ng katawan ni Kristo. So, Father, I pray that you would just allow your words na it will teach us. Siya po yung magturo sa amin, siya po yung magpalago sa amin para sa gawain po sa loob ng iglesia at sa labas ng iglesia ay makita po namin kung ano yung spiritual gifts namin, and we will do them voluntary and joyfully radiating the glory of our God. So ito po yung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.